Attorney Levy, magandang hapon sa inyo, si Henry Uri at si Karen Oyong. Magandang hapon po, attorney. Magandang hapon po, Sir Si Henry. at Ma'am Karen. Yes. Attorney, initially ay yung mga nasabit at sinasabing lumabas na yung mga pangalan at litrato nila, kanya-kanyang tanggihan na ho na hindi naman daw ho sila nakatanggap. Yung iba magkakaso at talagang yung iba tinawag pang marites. Anong inyong reaction dito? Kayo ba'y talagang may mga matibay pang mga ebidensyang magdidiin sa kanila? Una po, normal na itanggi po nila yan. At pangalawa, ang ebidensya po natin ay ang mga sundalo na ito ay eyewitnesses, no? Eyewitnesses. Katulad din po yan ng isang witness, nakita niya na may namatay, nakita niya kung sinong pumatay, pero wala naman pong dokumento yan, di ba? Pero ang tawag natin sa ebidensya na yan ay eyewitness dahil nakita niya mismo. Ganun din po dito, no? Nakita ng mga dating sundalo na yung binubuhat nilang mga pera, yung dinadala nila sa mga mambabatas ay ang laman ay mga pera at nanggagaling kay Saldico. Yun lamang po, kasimple yun. Nakita nila ang mga pinangalanan sa affidavit nila na tumanggap ng pera dahil sila ang nagdala. Yung sa iba naman ay nag-meeting. Halimbawa, yung sa sitwasyon ni dating Senator Bong Revilla. Si Saldico kasi ay laging nagdadala o nagsasama ng isang sasakyan na may daladalang mga mali-maleta ng pera o mga naka-paper bag na pera. Nakahanda na po siya. At nung nag-meeting nga si Saldico at si dating Senator Bong Revilla, ayon sa kanila, ay pagkatapos ng meeting ay nagpakuha si Saldico ng maleta sa sasakyan at inilipat sa sasakyan ng dating senador. So ganun po yung nature ng kanilang testimonya. Opo. Pero yung iba, attorney ho, meron bang patunay na mismong yung congressman o yung senador o yung government official ang tumanggap o talagang mismong tao niya na hindi maitatanggi na tao mo ito? Tao mo itong tumanggap, pinagbigyan namin, sila ang nag-receive. Kaya hindi maitatanggi. Mga mambabatas po mismo ang tumanggap eh. Halimbawa po during the Quadcom hearing, for example, ay nagdala si Saldico ng mga paper bags na ang laman ay pera. Ang naghanda nito, ang bumili ng paper bags, ang naghanda ng mga ito kasama ang mga sundalo. At sila ang nagpasok sa opisina ni Saldico sa Appropriations Committee noon. At sa katunayan nga ay may mga empleyado, itong mga sundalo na ito ay meron silang ID na inisyo rin ng House of Representatives. Kaya nakakapasok sila sa batasan. At nandun lang sila, malapit kay Saldico, yung iba naman ay naghihintay sa labas. Doon, kung alam po ninyo yung flagpole ng likod. Yung sa likod ng Speaker's Office kung saan lumalanding ang helicopter. Yes. Doon nag-i-standby ang ilan sa kanila. At alam nila na yung mga dinala nilang mga paper bags doon, halimbawa, ay bit-bit ng mga ilang mambabatas na lumalabas doon mismo sa sinasabi kong yung exit na malapit sa landing. At yan ho ay may larawan din mismo na makikitang congressman ang tumatanggap ng mga paper bag. Opo. Maliwanag naman po yun na kwan. Kaya sa darating po na kwan, tamang panahon, tamang forum, ay paninindigan naman ng mga sundalo ang sinasabi nila at kung kinakailangan ay magpakita pa sila ng karagdagan na kwan, patunay at suporta sa nakita nila.
Okay. Attorney, nabanggit nyo sa earlier interview, dito rin po sa DZRH na kayo po ay naghahanda na po yung 18 ex-Marines sa kanilang mga affidavits at ipapanotaryo nyo na lamang po. Ano po ba ang latest dito? Sa inyo pong palagay, kailan nyo po ba maisusumiti ito? And nabanggit nyo rin, balak nyo rin magsumiti ng kopya nito sa ICC. Tama po ba? Ma'am Karen, ganito po, doon sa affidavit nila, ang sinasabi naman nila ay yung dalawa ay konektado dati sa Philippine Army. Yung 16 ang nagsasabi na dati silang miyembro ng Philippine Marine Corps. Pero ang sinasabi ng Philippine Navy o ang Philippine Marine Corps ay 4 daw po doon ay hindi naging miyembro ng Philippine Navy o Philippine Marines. At sinabi pa nila na meron dishonorable discharge. Opo. Itanungin ko po sa kanila kung sino pa yung dalawa na hindi naging membro ng Philippine Marines. Pero ang maliwanag naman dahil binigyan ko sila ng tig-isa nilang kopya at i-review bago nila pinirmahan. At ilang araw ang nakalipas bago nila napirmahan yan. At notaryado na rin po yun Yung hawak ko ay notaryado na. So, bukas po ay magsusumite ako sa Office of the Ombudsman at sa mga susunod na araw ay magsusumite rin ako sa ICC, sa mga member states ng ICC para ma-evaluate din nila kung yung demeanor and the conduct of the ICC investigators ay tama po ba, proper po ba yung conduct nila dito. So, yun po ang mga susunod naming gagawin. Okay. Naglabas na rin po ng reaksyon pala ang Palasyo ng Malacanang, Attorney Levito Baligod, sir. Ukol po dito sa mga isiniwalat po nitong 18 po na mga personalidad. Dating sundalo. Yes. Sabi po, and may I just quote the press conference of Attorney Claire Castro, lousy script and it's not award worthy. Sabi rin niya ay ito po ay smear campaign. Ito pong nangyari po na pagsisiwalat ng mga detalye at impormasyon na ito against the president. And of course, she also said that it is up to the government's law enforcement agencies. Hindi na daw po kailangang utusan kung magfa-file ng charges ang ating mga government agencies. Automatic na daw, sabi nila, and I quote, the NBI and the PNP are there. They need to investigate it. It is their obligation to file cases against those spreading fake news. She called it fake news. Ayun po. What is your the reaction po ng kampo po ng itong dating mga sundalo, sir? Alam niyo po ay mahirap mag-comment sa mga sinasabi ni Yusek Claire Castro dahil matagal na rin po personally na sinusubaybayan ko yung mga pronouncements niya. At yun naman ang trabaho niya, to discredit anything and everything that is against the administration. So expected na po yan na i-downplay niya ito. Pero open naman kami kung mag-investigate ang NBI, ang PNP. Wala pong problema yon. We welcome it. In fact, attorney. So open po kayo, wala pong kinakatakutan itong 18 na mga dating sundalo po, and they are willing to cooperate sa anuman pong investigasyon na plano o kung may isasagawang investigasyon ang NBI at PNP, sir? Opo. In fact, yung paglabas nila ng affidavit, that is an invitation for proper authorities to investigate, especially the Office of the Ombudsman. In fact, sa Senado, sabi ni kanina lamang, sabi ni Senator Pampilo Lacson, ay pinapabalidate niya yung allegation nitong 18 ito, lalo na yung mga pagdi-deliver ng cash. At si Senator Aimee naman ay nagbigay na ng isang panukala
na resolusyon para maimbestigahan po ito sa Senado. So, ano ho ba talaga ang kayang ilabas pa at gawin itong mga sundalong ito kung haharap sila halimbawa sa Blue Ribbon? Talaga bang mayroon silang matitibay na ebidensya pa maliban doon sa inilabas kahapon ng mga litrato? Meron pa ba silang bala na hindi mapapasubalian ng mga inaakusahan? Hindi yung mga inilabas ko nilang larawan sa kanilang affidavit ay pagpapakita lamang. It is just a sample of what they know or what they have, no? Kung kinakailangan naman na magpakita pa sila ng karagdagang ebidensya para mapatunayan yung kanilang sinasabi, ay gagawin naman po nila yan. But as I said, mga eyewitnesses po ito. Kaya medyo sa isang naghahanap po ng dokumento na halimbawa idokumento nila yung nakita nila, hindi naman po nila yan dinokumento noon na parang gumawa sila ng isang kasulatan na ito yung nakita nila. Pero hindi po naman yung ganun, no? Kumbaga attorney, kung yan i-cross-examine doon sa Senate Blue Ribbon, tama ba? Hindi matitinag yung mga yan, hindi magkakanda-utal at meron pang alas na hawak yung mga yan. Opo naman. Sabi ko, yan ang mga una kong tinanong sa kanila, na kung lalabas yung affidavit nila ay maaari silang ipatawag. At kung ipapatawag ba sila ay handa nilang panindigan at suportahan yung kanilang mga sinasabi sa kanilang sinumpaang salaysay. At ang sabi naman nila po ay, opo, handa naming panindigan. Opo. So ako naman ay kontento dahil ang role ko lang naman dito ay sinamarize yung kanilang mga sinasabi. Ginawa ko in an affidavit form, pinakita ko sa kanila, i-review nila, inintindi nila, at pinirmahan nila. Pero si Saldi ko ang itinuturong utak nito eh. Nung mga pagdi-deliver ng malay-malitang pera, paano kung si Saldi ko naman ay hindi ma-contact, hindi naman dumating, ayaw ring mag-appear halimbawa kahit sa anumang forum ng pag-iimbestiga, Senado man, Kongreso man o Department of Justice, paano po yun? Kung walang Saldi ko na mag-corroborate ka nga doon sa kanyang doon sa mga sinasabi po nito mga dating sundalo. Sir, hindi naman kailangan na mag-corroborate si Saldi ko. In fact, lalabas na isa sa mga principals si Saldi ko dahil bribery ito eh. Okay. Si Saldi ko nagbigay ng pera sa opisyal, tinanggap ng opisyal, kompleto na po yung ingredients dahil witness po ang mga ito. Ang sinasabi nila, galing ang pera kay Saldi ko. At ang sinasabi nila, sila mismo ang nag-deliver o sila mismo ang nakakita. No? At saka, attorney, may tama ba? May eroplano ni Saldi ko, kumpanya ni Saldi ko na isa sa pinagsakyan ng pera? Opo. Kaya po yung lumabas na litrato dyan ng eroplano, meron po sa bandang likod niya yung mga mali-maleta ng pera. Yun po ang itinarga nila dyan. No? At hindi lang ilang beses. Kaya na po, sample lang yan. Yung helicopter po, kung makita nyo, palagi rin po yun na nagtatransport ng pera. Minsan nga po ay nagre-renta pa sila sa airtaxi.ph, yung current na mga aeroplano, mga helicopter. Ginawa rin po nila yon. At maliban sa mga sasakyan din na ginagamit, kung dito lang sa Metro Manila ang delivery, sasakyan lang din ang ginagamit. Attorney, last question from my end. Kayo ba hindi nakakatanggap ng matindi ito? Wala ba kayong death threat? Wala bang mga emisaryo na pumupunta sa inyo? Pinatitigil kayo? Pinakikiusapan kayo? Normal po yun, Sir Henry, no? Na may mga pananakot na very subtle. Normal naman yun dahil siyempre pangalan ng mga
matataas at ma-influence ang mga tao ang nakasalalay dito. At kung maaari ay ayaw nilang lumabas din yung mga ebidensya na ganito. At pati rin yung mga kasundaluhan natin, yung dating sundalo, yung mga nag-execute ng kanilang affidavit ay actually hanggang ngayon ay nakakatanggap sila ng mga text messages, may mga tawag din at nabasa ko rin yung isang text message na nanggaling sa isang active member pa ng ating armed forces na official. Nang sabi, siguraduhin nyo lang na dahil sa paglabas ninyo ay bumagsak ang gobyerno. Dahil kung hindi nyo mapabagsak ang gobyerno, ay meron din kayong paglalagyan. Wow. Ganon, no? Hindi naman po, wala naman po kaming hinahangad na ibagsak ang gobyerno dito. Ang sinasabi lang namin ay ang mga pera ay dumating kay Saldico galing sa ibang mga tao, mga kongresista, mga kontraktor, at yung mga pera na yan ay ibinibigay sa mga opisyal din ng ating gobyerno. Well, kung dahil sa paglabas ng katotohanan na yan ay ikabagsak ng ating gobyerno, ay wala ko kaming intention na gano'n. Oo, pero partner, meron pang sinasabi ho kayo palang batch 2. Yan bang batch 2 na yan ay anong magti-trigger dyan para lumabas? At mas makakagimbal ba ang paglabas ng batch 2 na yan? Tinitingnan ko po kung kinakailangan na lumabas pa sila. Kung sapat naman na yung testimony nitong 18 para mapatunayan yung sinasabing mga bigayan ng pera ay okay na po yun, no? Pero kung kinakailangan na lumabas yung iba pa para lalong mapalakas o suportahan ang sinasabi ng mga ito ay maaari pong mangyari rin yun. Alright. Okay, Attorney, salamat na marami sa inyong pong pagtugon sa aming pong paanyayang kay aming mga kapalayan. Thank you po, Attorney. Salamat po. Attorney Levito Baligot.